Hi po! Ulit pasok ng mga bata dahil pa rin sa bagyo. Tapos kami rin, wala rin kaming pasok kasi matumal yung benta at maulan. Eto nga, tanghali na kami nakabangon at 11 a.m. na ngayon. So, yung bubong namin, ayan o, tingnan nyo. Nakikita nyo na ba yung langit? Ayun o, tumutulo. So, kailangan na naman yan ayusin. Wala si bossing. So, aakyat ako dyan. Kasi, basang-basa na yung aming, yan, ang daming kalat. Basang-basa na yung aming sahig. Yan. Hello, hi mga nay! Siyempre, kadugtong pa rin ito ng mga late uploads ko. At dahil nga hindi ganun katibay yung bubong namin at sunod-sunod na yung araw ng pag-ulan kasabay ng malakas na hangin, eto nga at malapit na siyang bumigay. Kaya kailangan ko na nga siyang remedyohan bago pa tuluyang masira tong mga to. Naalala ko nga yung sabi ni bossing sa akin na kung hindi pa nga daw uulan hindi ko pa nga to aakyatin. Malamang, paano ko naman naakyatin kapag walang ulan? Wala naman tulo pagka maaraw, di ba? Tsaka sa araw-araw ba naman dami ng labahan ko, maisingit ko pa bang ayusin to? Sabagay kasi kapag nandito siya, hindi ko naman talaga gawain to Siya talaga yung gumagawa nito. Nagkataon nga lang na wala siya ngayon, kaya eto, for the go. Sinubukan ko nga muna kung kaya kong ayusin mula dito sa loob. Kasi naman natatakot nga akong lumabas at umuulan-ulan pa nga. May mga kable at wire pa naman sa ibabaw ng bubong namin. Pero sa katagalan ko nga nag-aayos dyan, hindi pa nga rin ako kontento kasi nga ang laki pa rin na nakikita kong awang. Kaya naman nung medyo tumila-tila yung ulan, lumabas din ako para ayusin at dagdagan yung mga trapal sa bubong namin. Kung naaalala nyo sa mga naunang video ko nakabili nga ako ng 3 pirasong yero. Yun nga lang hindi pa namin mailagay dito kasi balak pa nga namin yung dagdagan at ang balak sana namin buong bubong yung hahalwatin namin at papalitan ng yero. Kaya sa ngayon, pinagtsatsagaan muna namin tong butas-butas kasi kailangan pa nga namin makaipon para madagdagan yung mga yero namin. May nakita nga rin akong puting plastic dito sa may labas ng bahay namin. Siguro dinala to dito ni mama para nga gawin namin pang bubong. Kaya yun muna yung ginamit ko para maharangan yung mga butas na nakikita ko. Bahala na lang si bossing magayos nito kapag ka umuwi siya. Ang importante sa ngayon, mabawasan yung malakas na tulo sa loob ng bahay. After ko sa bubong, syempre dahil walang pasok, diretso na naman tayo sa labahan. Basta walang pasok, kailangan nga rin siguraduhin na babawasan kahit papano yung labahan natin. Diyos mio. Minsan talaga dumadating sa puntong naglalaban na lang ako ng paisa-isa. Halimbawa, wala na akong masuot na pantalon o kaya panty, ayun, magkukusot muna ako pagka uwi ko para naman kinabukasan meron nga akong susutin. Minsan kasi talaga kapag ganitong day off sinasamantala kong matulog dahil araw-araw nga akong puyat. Madalas kasi pagka uwi ko galing trabaho, napupuyat pa nga ako para sa mga gawaing bahay. Siyempre, alangan namang hindi ko bawasan at asikasuhin, ako din naman ang gagawa nun. Kahit papaano mabawasan, kasi napakahirap naman talagang umpisahan kapag sobrang tambak na. Nung kinatanghalian na, medyo gumanda naman yung panahon, kaya eto nakapagbanlaw nga. At ayan, kung nakikita nyo, maski dito sa banlawan, meron ako nakasalpak sa tenga kasi nga, nayanggaw na. Na-addict na sa horror narration ni Sir Seth. Madalas nga nila akong tanungin kung hindi daw ba ako natatakot dito sa aking banlawan, lalong-lalo na kapag kagabi ako nagpupunta. Ay naku, hindi. Sa aking 29 years of existence, hindi pa ako nakakita ng kahit na anong maligno. Anyway, nung kinagabihan, pumunta nga muna ako ng palengke dahil kinuha ko yung padala ni bossing at bumili lang din ako ng tinapay at butas ng mga bata. Madalas na rin kasing hilingin ng mga bata yung apple sa akin. Yun nga lang, hindi ko nga sila mabilihan ng isa-isa kasi nga yung isang piraso nito 35 pesos. Pag bumili ako ng dalawa, 70 pesos na. Paano kung tatlo sila? Diyos mio.
Kaya naman ang diskarte ko ay bumibili nga lang ako ng dalawa tapos hinahati ko sa aming apat. At pagka-uwi ko ng bahay, mag-asikaso ng pagluluto at pagpapakain sa mga bata. Eto nga, for the continuation na naman yung pagsasampay. Nakidryer na nga rin pala ako sa kapitbahay nito kaya naman madali na lang tong matuyo. Wala kasi akong pagsasampayan kapag hindi ko to din dryer. Dahil ang sampayin ko dito sa loob higaan na namin. Anyway, maraming salamat sa iyo kung nakaabot ka sa part na to ng video ko. Dito ko na nga lang muna tatapusin to dahil yung susunod na video ay para sa kinabukasan naman. Anyway, see you sa next video. Thank you for watching.